Mainit na balita, lalo pang bumilis ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.4% ang inflation rate nitong Pebrero. Ito ang pinakamabilis na inflation mula noong January 2025 at ikatlong sunod na buwang bumilis ang inflation. Sabi ng PSA, kabilang sa mga nag-ambag sa inflation nitong Pebrero, ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng bigas. Gayon din ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kamatis, isda at iba pang seafood. Nakabag din ang mas mabilis na pagtaas ng renta sa bahay at singil sa tubig. Pati na ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sabi ng Department of Economy, Planning and Development, minomonitor ng gobyerno ang supply ng mga pangunahing bilihin. Gayon din ang mga pangyayari sa labas ng bansa na nakakaapekto sa mga presyo dito sa Pilipinas. Idineklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga susunod na hakbang alamin sa balitang hatid ni Tina Pangariban Perez. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Ito ang mga isinusulong na grounds for impeachment sa ikatlot ika-4 na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang patay umano sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN, at umunoy pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Kasama sa mga basehan ng reklamo, ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga na umaming nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos daw ng bise. They were instructed to turn over cash to intermediaries at the direction of respondent Sara Duterte supports direct liability. So dito po pumapasok yung participation ng respondent. Nakakulong ngayon si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Tanong ni House Deputy Minority Leader Representative Bong Suntay. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person? Para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa. Kasi if we rely heavily dun sa affidavit niya, it should not come Madam from Chair, a polluted force. point of Madam order. Chair. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. Muli ring pinag-usapan ng video na pinagbabantaan umano ng bise ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi sapat ang statement na kontrobersyal or politically shocking. Sa complaint na ito, ang allegation ay speech lamang. Walang alegasyon na may actual hitman na kinuha. Walang maipakitang may agreement nga o conspiracy na ipatupad dito. Wala rin naipakitang may payment o arrangement na ginawa in order to facilitate such statements. Wala rin maipakitang weapon procurement o alleged overt act. That's wrong, Madam Chair. We are discussing on the sufficiency and substance and the irrelevant, illogical statements made in defense has no point because this is a direct threat to the life of the sovereign. I have seen the evidence and I have seen all the supporting documents, and this allegation is trial ready. For the information of everyone, this went to the NBI. The NBI filed a case and they have the evidence. Now, that threats were conditional, is inconsequential. The mere act, Madam Chair, that she said these words and that she contracted an assassin is impeachable in itself.
Iprinisenta rin sa komite ang ilang SALN ng bise para ipakitang may basehan ang alegasyong mayroon siyang di maipaliwanag na yaman. To have a starting point, Madam Chair, the original SALN 2008 is 18,493,617. It was filed December 31, 2008. So for 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is, can you put it a bit further, please? 88,512,370.22. We leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Public documents follow the self-authentication rule. They do not need further authentication. Matapos ang deliberasyon, sinimulan na ng komite ang botohan. Sufficient in substance. So ruled. 54 ang bumotong yes para ideklarang sufficient in substance ang ikatlo't ika-apat na impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Tanging si Representative Suntay lang ang bumotong no. Kasunod nito, magpapadala ng notice ang komite sa kampo ng Vice Presidente para maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Pagkatapos, may 3 calendar days ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. Sunod naman, may 3 calendar days ang bise para maghain ng rejoinder. So it will be up to the respondent on how he is going to respond to all the allegations therein. Either he files 2 separate answers or he files 1 answer indicating the responses to the 3rd impeachment complaint and indicating the responses as well to the 4th impeachment complaint. What is important is for us to have reference that we are still dealing with 2 impeachment complaints here, although consolidated in 1 proceeding. Ayon sa defense team ni Vice President Duterte, susuriin nila ang mga naging aksyon ng komite at mga record ng proceedings. Hindi raw muna nila tatalakayin sa media ang nilalaman ng kaso at sasagutin ito sa tamang konstitusyonal na proseso. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ginagamit ng ilang miyembro ng Kongreso ang impeachment para sa politika. Reaksyon niya yan kasunod ng deklarasyon ng House Justice Committee na sufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban sa kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Hindi na raw ito ikinagulat ni Congressman Duterte. Mensahe niya sa 54 na kongresistang pumabor sa reklamo, temporary o pansamantala lang ang political power. Pero permanente anya ang pananagutan sa mamamayang Pilipino. Ang Malacanang muna iginiit na hindi makikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment proceedings laban sa bise. Hindi po makikialam ang Pangulo kung ano po mangyayari at magaganap sa hearing sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Ang tanging nais lamang po niya ay masunod ang proseso, masunod ang konstitusyon, at makita kung ano man ang ebidensya at kung may dapat na managot, managot. Hanggang dun lamang po. Huli kam sa Antipolo Rizal, kita sa CCTV ng Barangay San Jose ang pagtawid sa Marcos Highway ng 2 lalaking yan na wala sa pedestrian lane. Nabundol sila ng kotse at tumilapon sa kalsada. Patay ang 2 lalaki. Nasa kustodiya na ng Antipolo Police ang driver ng kotse. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ayon sa driver, hindi niya napansin ang 2 lalaking tumatawid dahil madilim. Sinubukan niyang magpreno ngunit nabundol niya pa rin ang 2 lalaki. Humihingi siya ng tawad sa kanilang mga pamilya. Nagkatensyon sa pagitan ng 2 grupong magkatunggali sa pamumuno ng isang subdivision sa Las Piñas. Kasunod ng komosyon, isang gwardya ang namatay. Balitang hatid ni John Consulta. Nagkagirian
nagkatulakan at nagkasigawan ang dalawang grupo. Sinubukan pang umawat ng dumating ng mga pulis. Pero sa gitna ng kaguluhan, biglang tumumba ang gwardiya sa panig ng pinapalis na Homeowner Association. Agad naman siyang binuhat at inilayo sa pag-aaway. Sa kabila na nangyari, nagpatuloy ang bangayan hanggang sa tuluyan ang napasok ng isang grupo ang opisina ng Homeowners Association. Kasama nila ang sheriff ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ng DSUD. Ang natumbang gwardiya kalauna ay binawian ng buhay. Ayon sa isang grupo, ikinagulat nila ang marahas na paraan ng pagpasok sa kanilang opisina na nauwi sa pagkakasawi ng isa sa kanilang gwardiya. Mabilis na naging mabayolente at sa altercation nangyari, meron po tayong isang gwardiya, may gwardiya po ang Beth Resort Village Homeowners Association na umanaw. We will attend and take legal remedies and action dun sa namatay nating gwardiya. Any form of violence should never be done sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng pagkakataon. Pero giit ng kabilang grupo, 2 taon na raw expired ang pagiging officers nila. Hindi raw sila sumunod sa utos ng DSUD na bakante na ang tanggapan. We do not want violence. We're not here to fight. We're here to serve. For the longest time, they did not want to cooperate and step down. And if you read the writ of execution, the implementation of the writ of execution itself, okay, that they have to cease operation, step down and stop management of the HOA, and turn over all assets. If they cooperated, their guards were told to cooperate, none of the hustling, none of the commotion will happen. Itinurnover ng sheriff ng DSUD ang kontrol sa bagong Homeowners Association na nangako magsasagawa ng eleksyon sa kanilang subdivision. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa saksak ang isang lalaki sa Bacolod City. Ang suspect dating karelasyon ng live-in partner ng biktima. Nangyari ang pag-atake sa isang eskinita sa Barangay Bata. Saksak sa dibdib at leeg ang ikinamatay ng biktima. Sumuko naman sa mga pulis ang suspect na nahaharap sa reklamong homicide. Wala siyang pahayag pero kwento ng mga kaanak niya posibleng paghihiganti ang motibo sa krimen dahil 2 beses na umunong binugbog ng biktima ang suspect dati. Isang fetus ang natagpuan sa basurahan sa Barangay Upper Carmen sa Cagayan de Oro City. Tinatayang nasa 4 hanggang 5 buwan ng fetus na hinihinalang itinapon doon itong Martes. Agad din siyang inilibing. Inaalam na kung sino ang nagtapon sa fetus. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa ulo sa San Miguel, Maynila kagabi. Batay sa pahayag ng saksi sa pulisya, nilapitan ng 2 lalaki ang 35 anyos na biktima sa Palangka Street. Doon na niya narinig ang 2 putok ng baril at natagpuan ng bangkay sa ilalim ng isang trailer truck. Tinutugis na ang tumakas na suspect. Sugatan ng isang pahinante matapos maaksidente sa Barangay West Camias sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paglabas ng puting delivery van sa garahe. Maya-maya, nagdire-diretso ito at bumangga sa gate ng katapat na bahay. Tumama rin ang van sa 2 nakaparadang kotse sa kalsada bago tuluyang sumalpok sa pader ng isa pang bahay at pumasok pa mismo ng bakuran. Wala nang ibang nasaktan sa insidente. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakaparada sa garahe ang delivery van at nakapatay ang makina nang iwan ito ng driver. Bigla umunong sumakay ang pahinante sa sasakyan at pinaandar ito kahit hindi siya marunong magmaneho. Aminado siyang nakainom noon. Dinala ang pahinante sa Traffic Sector 3 para sa investigasyon. Sina PBB Celebrity Collab 2.0 4th Big Placers Princess Alia at Miguel Vergara ang nakatanggap ng warm welcome sa unang hirit this morning. Paano nga ba nila i-describe ang kanilang PBB journey?
Siguro po, for me, napaka-unexpected po ng naging journey ko sa PBB. Ang dami ko pong hindi in-expect, lalo na po na nakaabot ako sa Ultimate 8. Medyo mataas na yung pangarap ko kung makakaabot man ako ng Ultimate 8, pero yun nakaabot. Super unexpected po talaga. Kasi to be honest, nung una po, medyo takot po ako pumasok ng bahay kasi nung pagpasok ko po, iba po yung personality ko. I was super shy. Oo. And doon po, habang nakikilala po nila ako, nakikilala ko din po yung sarili ko. Naka-meet and greet ni na Princess at Miguel ang kanilang fans na masaya sa overwhelming support. Nagkwento rin sila sa friendships sa bahay ni Kuya, gaya ni Princess sa kapwa kapuso and third big placer Ashley Sarmiento at kapamilya big winner Lela Ford at ang higel ni na Miguel at kapuso second big placer Heath Hornales. Sinagot din ni na Princess at Miguel ang tungkol sa relationship with other ex-PBB housemates na nalink sa kanila. Game rin sila sa ship nila na Pringle. As task slayers, fight din si Princess sa task niya na kumanta habang si Miguel i-showcase ang kanyang cool at funny dance moves.